Hello po mga ka-EAP at salamat po muli na tayo po ay nabiyayaan ng panibagong buhay, kalakasan para sa araw na ito, para tayo po ay patuloy na makakalapit ulit sa Panginoon para parangalan at pasalamatan sa kanyang napakagandang biyaya sa ating araw-araw na buhay. So bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay dudulog sa panalangin. Father God, salamat po ng marami o Diyos na kami po ay muli biniyayaan mo ng kalayaan na patuloy na lumalapit sa iyo upang purihin ka at the same time, Lord, para tumanggap muli at maranasan ang iyong mga pagpapalang inilaan sa aming buhay sa araw na ito. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So ayan po mga ka-AP at patuloy po akong nagagalak na nagbabahagi sa inyo ng kabutihan ng Panginoon dahil alam niyo po sa buhay nito, wala na pong pinakamagandang lugar na pwede po natin ma-enjoy kundi sa presensya ng Panginoon. Kaya nga, ang salita ng Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa atin na piliin po natin, hanapin ang presensya ng Panginoon. So, ito po yung aking isi-share sa araw na ito para nang sa ganon ay na-enjoy po natin ang buhay sa mundong ibabaw na ginagalawan po natin. Ang title po ay Seek God Diligently. Hanapin daw po natin ang Panginoon ng buong sikap at buong puso. So ayan po at gusto ko lamang pong iiwan sa inyo ang sinasabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 6 sa New Living Translation. And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. So yan po yung gusto kong bigyan ng pansin. So ang Diyos po natin ay Diyos na nagre-reward sa sino man buong sikap na hinahanap-hanap siya. Kaya nga, yun po yung encouragement sa atin ng Panginoon. Yes, iba-iba po yung pag-iisip natin, iba-iba po yung nararamdaman po natin, pero ang hindi po natin dapat baliwalain ay ang sikapin, hanapin ang Panginoon. So sa Tagalog sabi niya, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So ayan po mga ka-EAP, napakalinaw po ang sinasabi at paalala sa atin ng Panginoon. Of course, napakahalaga po yung pagsampalataya natin every time na hinahanap-hanap natin ang Panginoon. Napakahalaga po iyon kasi yun po yung tinitignan ng Panginoon na every time na hinahanap-hanap natin ay totoong siyang hinahanap natin. Hindi po yung kaya lang natin hinahanap ang Panginoon ay dahil lamang po sa mga reward niya, dahil lamang po sa mga pagpapala niya. No! Siya mismo dapat ang ultimate reason bakit po natin hinahanap-hanap ang Panginoon. Kasi nga, lahat ng pangangailangan natin sa buhay nito ay wala na pong ibang pwedeng makapagbibigay ng assurance para tayo po ay tumanggap ng pagpapala sa araw na ito. So, mag-iwan lamang po ko ng mga ilang mga reward na sinasabi po o gantimpala na maari pong makamtan ng bawat isa every time na tayo po ay buong puso at buong sikap na hinahanap ang Panginoon. So, sinasabi niya sa Jeremiah 29 verse 13 and 14, if you look for me wholeheartedly, sabi niya, you will find me and I will be found by you, says the Lord. So sa Tagalog, pinutol ko na lamang po para mana. Sa Tagalog, sabi niya, kapag hinahanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Verse 14, yes, sabi ng Panginoon, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. At ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Imagine, ang ganda ng mga pangako ng Diyos. So, ano yung pinapakita ng Panginoon ng isang reward every time na hinahanap-hanap natin ang Panginoon? Ay yung masusumpungan mo mismo siya.
mahahanap talaga natin. So, ang isang bagay na nawawala, kapag hindi mo buong pusong hahanapin yan, mahirap mong mahanap. So, ibig bang sabihin, Pastor, si Lord ba nawawala? Hindi naman po sinasabing nawawala, kundi binibigyan tayo talaga ng, alam niyo yun, para patuloy natin ma-exercise yung faith natin. Kailangan po natin hanapin ang Panginoon. Dahil si Lord, nandyan lang naman siya, pero yung pong maranasan mo yung kanyang pagpapala, kailangan mo siya personally hanapin ang Panginoon. So, nangako naman po siya na kung buong puso daw po natin hahanapin ang Panginoon, ay masusumpungan po natin siya at hindi po niya tayo pagtataguan. Kung tama ang motibo mo, tama ang puso mo sa paghahanap sa Panginoon. So, may nakuha po ba kayo mga ka-AP? So, kaya nga, enjoy po natin ang pagsasaliksik, paghahanap sa Panginoon through prayers at saka sa kanyang salita. At sinisigurado ng Lord, kakatagpuin niya tayo mula sa kanyang salita sa Jeremiah 29, verse 13 to 14. At isa pang magandang reward, napakarami po ito. So, 3 lamang po yung una kong iiwan sa inyo para lalo tayong ma-excite na laging piliing hahanap-hanapin ang Panginoon sa buhay natin. Number 2 na pwede natin maranasang reward mula sa Panginoon ay mararanasan po natin ang kanyang presensya. Totoo po yun. Alam niyo ba, napakahirap mabuhay sa mundong napakasalimot na hindi po natin kasama ang presensya ng Panginoon. So, yan po yung sinasabi niya sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11 at saka 1 Chronicles chapter 28 verse 9. Makikita niyo po diyan kung babasahin niyo po kung papaano po natin ma-enjoy ang presensya ng Panginoon. Kaya nga si Haring David, pinaalalahanan niya ang kanyang anak na si Solomon na piliin niyang hanapin ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay sa araw-araw. And then lastly, na gusto ko pong iiwan sa inyo, ang sinasabi niya Psalms 34 verse 10. Sabi niya, "The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing." Ang ganda ng sinasabi ng Panginoon. Meron ka bang pangangailangan? Sa araw na ito, hanapin mo daw ang Panginoon at sinisigurado ng Diyos, hindi kanya pagkukulangin sa mga mabubuting bagay. Ang sabi niya sa Tagalog, kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom, ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga numahanap o nagtitiwala sa Panginoon. So, nawa, etong mga salitang ito, pangakong ito ng Panginoon na ating pong narinig at natunghayan, ay nag-encourage ulit sa atin para piliing pagtiwalaan, hanapin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat mo ng marami, Ama, sa araw na ito na muli mo kaming biniyayaan ng mga salita mong nagpapalakas ng aming loob, nag-encourage sa amin, nagtuturo sa amin, nagpapaalala sa amin na piliin po naming hanapin ka sa aming buhay sa araw-araw. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po muli mga ka-AP at hanggang sa susunod po. Bye-bye.